the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word And you healed my disease. You are the Lord, my healer. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po muli ay nakatungay sa serye ng Healing and Deliverance at Heal de las Almas YouTube channel every Sunday. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Jesucristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli po, kayo po ay nakatungay sa Healing and Deliverance serye. Ang ating pong
talata po sa seryeng ito ay, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Lucas 4:18, Revised Tagalog Filipino Version 2005. Okay? Ano po ba ang healing and deliverance o paggaling at paglaya? Ang healing and deliverance ay mga supernatural act of God. At katulad po ng ating nababanggit na ang supernatural healing ay nasa tao, hindi po sa proseso na ginagamit. Ang divine healing ay nasa presensya ng Diyos, hindi ang partikular na paraan na ginagamit. Kung kaya nga po, hindi po proseso at partikular na paraan ang paraan ng pagaling at paglaya. Kailangan natin ang presensya ng Diyos. Where there is God's presence, there is healing and deliverance. Okay? Bilang review lamang po, ito pong ating genogram na to para matrack po natin ang ating mga dinaanan o ang ating mga ninuno na kung ano ang ating minana sa kanila. Okay? Na babanggit ko po nung nakaraan, katulad po ng winika po dito sa Exodus 20 talatang 5-6, ang uri ng dalawang tao, isang sinumpa at isang pinagpala. Sabi dito ng aklat ng Exodus, binanggit ng Panginoon kay Moses, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin. Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Ngunit pinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong saling lahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Katulad ng ating naalimbawa, kung ako ay magtatapat sa Panginoon, yung aking anak, yung aking apo at yung aking apo sa tuhod ay under the coverage ng God's blessing. Subalit kung ako ay hindi magtatapat at maglilingkod sa Diyos, cover sila ng sumpa. So yun po ang difference ng pinagpala at isinumpa. Kung gusto mong pagpalain, ay maglingkod ka sa Panginoon na may katapatan. Okay? At ito pong ating gateway na to na nabanggit nung nakaraan, ay yan po ang tinatawag nating entry point na kung paano nakakapasok po ang karamdaman, mga demonyo sa ating buhay. Una ay pwedeng sa kasalanan, ikalawa ay pwedeng sa hindi pagpapatawad o sexual sins, mga nagsesex ng hindi kasal, abortion, occult, divorce, curses, generational tongue. Ito pong ikasyam na to, yung tongue, pag hindi na po makontrol ang dila niya sa kachichismis, sa pagsisinungaling, iba na po ang nagkocontrol dyan. Yan po ay entry point na kung paano nakapapasok ang demonyo sa ating buhay at naglalagay ng karamdaman. At ito po ay totoo. Maaring hindi kayo aware sa inyong mga naranasan na yan. Pero yan po ay mararanasan ninyo sa inyong buhay kung bakit ang kahirapan, karamdaman, bisyo ay hindi maalis-alis. Kinakailangan mo makalaya. Kinakailangan mong gumaling upang maranasan mo ang pagpapala ng Diyos. Pamagatan po natin ang paksa ngayon na hindi natin naipapakita ng higit ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo pong mga sumasampalataya kay Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Subalit kung hindi ito nahahayag sa buhay mo, malamang si Kristo ay wala roon. Lahat ng tumanggap kay Kristo, katulad ng binabanggit ng Biblia, ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay naniniwala na si Kristo ang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay may karapatan na maging anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana. Ikaw ay pinatawad na sa iyong makasalanan. Ikaw ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya bilang anak ng Diyos, tayo po ay may kapangyarihan na magpagaling, magpalaya at gumawa ng himala ayon po sa sinasaad ng banal na kasulatan.
Ang tanong natin ngayon ay bakit hindi natin naipapakita ng higit ang kapangyarihan ng Diyos? Ano ba yung mga bagay-bagay na kung bakit ang isang tao, ang isang mananampalataya, ay walang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagbabago ang buhay, hindi nagbabago ang pamumuhay, walang kapangyarihan ng panalangin. At ito po ang matutuklasan natin sa seryeng ito, sa araling ito na ating tatalakayin ngayong gabi. Ang tanong ko ngayon sa iyo ay gusto mo ba na ikaw ay makalaya? Gusto mo bang ikaw ay gumaling? Gusto mo bang ikaw ay mapagpala ng Diyos? May mga hadlang kung bakit hindi nangyayari ang mga bagay na to. Una, kawalan ng kaalaman. Kaya nga ang bayan ko ay dadaling biyag nang hindi nila nalalaman. Nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan sapagkat inakwil ninyo ang karunungan. Bakit napapahamak ang isang tao? Dahil sa kawalan ng kaalaman. Saan po? Kaalaman sa salita ng Diyos. Nagbabasa ka na ba ng Bible? Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo kilala ang Diyos. Kawalan ng kaalaman sa utos ng Diyos. Naalala mo ba yung Ten Commandments na ating ni-recite? Huwag kang gagawa ng anumang larawan. Huwag kang sasamba. So yan ay madiin na ipinag-utos ng Diyos kay Moses. Na anumang representation ng Diyos ay hindi natin pwedeng gawin. Anumang filosofiya ng mga sino man nagtuturo patungkol sa Diyos, inuutos ng Diyos na huwag mo siyang gagawan ng larawan. Ikatlo, walang kaalaman sa kaharian ng Diyos. Napakalawak ng kaharian ng Diyos. Itong mundo na ating kinatatayuan ay napakaliit. Pero kapag ikaw ay nakapasok sa kaharian ng Diyos, makikita mo ang lawak, ang haba, ang lalim, na kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag. Kaya nga kung ikaw ay naging isang anak ng Diyos, ikaw ay nasa kaharian na ng Diyos. Wala ka na sa kaharian ng Diablo. Subalit ang tanong natin ay bakit hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? Ang sagot lamang dyan, maaring hindi nananahan sa iyo si Kristo. Na kahit na mayroong templo ng banal na spirito sa buhay mo, hindi siya naninirahan doon sapagkat namumuhay ka sa kasalanan, namumuhay ka sa sama ng loob, namumuhay ka sa galit, namumuhay ka sa inggit. Kaya hindi siya mananahan sa iyo. Tandaan mo, napapahamak ang isang tao dahil sa kawalan ng kaalaman sa tunay ng Diyos. Kailangan mo makilala ang Diyos. Makikilala mo lamang siya kapag nagbabasa ka ng Biblia, nakikinig ng salita ng Diyos. Ikalawa, maling aral tungkol sa supernatural, kaya hindi nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga katuruan ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Hindi po sa tradisyon, kultura ng tao nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat bawat reliyon ay may kanya-kanyang culture and tradition. And how God manifests His presence in your life. Kung sa mga tradisyon ang sinusunod natin. Kaya ito'y binanggit na ni Jesus, ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang tradisyon nyo, winawalang kabuluhan nyo ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos para mag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos. Only the Word of God can make God's presence manifest in our lives kasi salita niya yan. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo at marami pa kayong itinuturong katulad nito. Bawal ito, bawal iyon. Huwag ito, huwag iyon. Maraming mga tabus patungkol sa reliyon. Ibang reliyon nagtuturo, ganito kami mag-pray. Dapat ganito kayo maghugas ng kamay.
Wala itong kaugnayan sa kapangyarihan ng Diyos. And it doesn't show holiness before God. What we need is obedience to the Word of God. Pagsunod sa salita ng Diyos. Tanong, ano ang maling aral tungkol sa supernatural? Marami. Sabi ng iba, nung panahon lamang yan ng Biblia, wala pa silang medical help, kaya gaya natin ngayon, ang daming ospital at mga doktor. Pero noon, wala pa. Kaya pwede yan. Kung gusto ng Diyos yan mangyari, mangyayari yan. Kaya kailangan nila ng supernatural help ng Diyos. Let us remember this. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Supernatural happen. Pwede mangyari ang supernatural. Pero hindi nangyayari ang supernatural because of our philosophy. Bakit may mga doktor at ospital? Hello? The hospital and doctor were there. Naroon na sila para dugtungan pa ang panahon mo, mabuhay ka. Pero hindi ka gagaling ng lubusan. When God heals, He healed 100%. Meron talagang kagalingan. Paglaya at paggaling. Himalayan. Pero dahil nga po sa pilosopi ng tao, ito nangyayari. They go to the doctor and then they go to God. And they will ask God na pagalingin sila gamitin ng doktor. Yung bang babaeng 12 taong na dinudugo, ano bang sabi sa kanya ni Jesus? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang sabi ng babae, mahawakan ko lamang laylayan ng kanyang damit. Ako ay gagaling. Nangyari ba sa kanya? Yes. And that is 100% na miracle. Faith is needed. Hindi po doktor ang tinawag niya kasi naubos na nga yung pera niya sa papagamot sa doktor eh. Pero nung mag-decide siya, sabi niya, mahipo ko lamang laylayan ng damit ni Jesus, ako'y gagaling. Nangyari po. The same thing with us today. God's power never changes. Nangyayari lamang yan dahil kagustuhan ng Diyos. Kaya walang magagawa ang ating pananampalataya. Ito ang katwiran ng tao. Pero yung nangyari sa babaeng 12 taong nang dinudugo, gumaling. Amen. Gagawin kang katatakutan ng supernatural kaya lumayo ka dyan kung gusto mo maging normal. Okay? Mixed culture ng tao, ng mundo, ng Biblia. Naghahalo-halo na. The Bible says, I am the God that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Walang mention doon na doktor ang nagpapagaling. He is the God that healeth thee. Siya yung Diyos. Kaya kanino tayo lalapit? Sa Kanya. Maraming maling aral tungkol sa supernatural ng Diyos na itinuturo ng tao. Ngunit tayo ang pipili na tumuklas at maniwala sa sinasabi ng Diyos. Nobody force us, but you have to choose kung sinong paniniwalaan mo. Hindi pwede magsabay yan eh. Na naniniwala ka sa doktor at naniniwala ka rin sa Diyos. Alright? You give 50% to the doctor, you give 50% to God. What do you think? When you trust God, 50%, sa palagay mo kaya gagaling ka? Of course not. Because God requires 100% trust na sa Kanya ka lamang nagtiwala. Amen. Ipinaubaya ang miracle ministry na laan para sa ilang pinili. Tingnan niyo pong sabi dito, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalay sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot na sila ng ahas at uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Ang nakalagay po dyan, ang mga sumasampalataya, hindi po nakalagay ang mga ebanghilista, ang mga pastor, ang mga pinili, kundi ang sumasampalataya. Ibig sabihin, kahit na common naman na palataya ka, kahit ikaw ay nanay, o ikaw ay tatay, ikaw ay karaniwang estudyante, binigyan ka ng kapangyarihan gumawa ng himala.
kung ikaw ay sumasampalataya. At sabi doon, sa pangalan ko, hindi po sa pangalan ng reliyon, kundi sa pangalan ni Jesus, magpapalay sila ng ano daw, mga demonyo na may dalang mga sakit at magsasalita sila ng iba't ibang wika. Hindi sila maano kahit dumampot sila ng aso o uminom man. Mga kapatid, huwag mo naman pupuluputan ang sarili mo ng ahas. Baka tuklawin ka. Hindi po literal na ano yan. Yung mga ahas na yan, nadadamputin, mga demonyo po yan. In the spirit world. Meron pong sumubok niyan isang pastor sa Africa. Pinulupot yung cobra dun sa kanyang katawan, tinukasa sa mukha, patay. Don't tempt God kung hindi mo naintindihan ang talatang to. We are living in the spiritual world and there is spiritual darkness. Yan ay mga demons yan. Okay? Na kahit na mahawakan mo yan, hindi ka maano. Tanong, bakit pinabayan na lang sa mga pinili ang miracle ministry? Dahil hindi nila masunod ang requirements ng Diyos. Hindi makapamuhay na may kabanalan. Maraming churches ngayon na dahil sa dami ng programa nila, yun na ang ginagawa nila para mag-attract ng tao. Pero dahil nga hindi makapamuhay na may kabanalan, hindi makapamuhay ng tama, kaya sinasabihan ko kayo na kung kayo ay mga hindi pakasal, magpakasal na kayo. Sapagkat, yan po ay hindi kabanalan sa harapan ng Diyos. Tamad manalangin. Tiway na nga lang pag nagpe-pray. Ayaw magsaliksik patungkol sa pagkilos ng Diyos. Ito ay mga requirements na kailangan mo magsaliksik, makilala mong Diyos, masipag kang manalangin, at namumuhay ka ng may kabanalan, yung tamang pamumuhay. Pagka hindi tugma ang pamumuhay mo sa kalooban ng Diyos, walang manifestation ng power sa buhay mo. Kaya paulit-ulit, paikot-ikot ka lang. Nabubuhay ka pa rin doon sa dati. Sa bisyo, sa sugal, sa alak. Mga kapatid, ang mga may Kristo sa buhay ay binabago ang buhay. Nagbabago ito. Kaya walang manifestation ng power sa buhay natin. Kaya sasabihin nyo, ang Kristyanismo ay walang kakwenta-kwenta. Bakit? Sapagkat walang kapangyarihan ang Diyos na nasa iyo. Pero kung gagawin mo seryoso at mamumuhay ka ng ayon na sa kalooban ng Diyos na may kabanalan at nagpe-pray ka, may kapangyarihan na dumadaloy sa iyo. Pinaubayan na lang nila sa ibang pinili ang mga himala sapagkat hindi sila namumuhay sa hinihingi ng Diyos. Tandaan niyo po ito, bawat mananampalataya ay anak ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan na magpagaling, magpalayas ng demonyo. Kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon at ikaw ay naniniwala kay Kristo, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nasa iyo. Amen. Kaya hindi mo na kinakailangan tumakbo kay pastor, ipag-pray mo ko. Pag-pray mo, kung sino man may karamdaman o anumang inaalihan ng demonyo, gagaling yan, lalaya yan. Why? Kasi nasa iyo si Jesus. Yun ang pinakamaganda na mangyayari. Kaya hindi po natin inaasa doon sa mga ebanghelista, doon sa mga pastor na kilala, celebrity, na sila lamang ang may kapangyarihan. No. Every Christian is given power. Binigyan ka ng kapangyarihan magpagaling. Kaya gamitin mo yan. Okay? Dapat pinapalitan ng supernatural na mga makabagong kapalit. Ano yon? Ano yung makabagong kapalit ng kultura at agham ng tao ang pinapalit? Okay? Ano ba yung kultura ng tao ngayon at agham? Good music, good programs, new techniques for doing church. Alright? Kami magaganda ang programa namin sa musika. Organize ang aming music. And maganda ang program namin. Meron kaming G12. May discipleship kami. Meron kaming feeding program. And yet,
There is no more emphasis on this thing instead of expecting God's supernatural power and demonstration. Walang demonstration ng power. Kaya yung mga tao ay nagte-take advantage na lang kung ano ipapakain mo sa kanila, kung anong mahuhut-hut nila. Why? Because they are not changed by the power of God. Hindi yung, kasi nangyayari ngayon, para mapapasok mo lang sa simbahan, katakot-takot na mga technique na ginagawa ng mga churches ngayon para lang pumasok sa church. We need the power of God, the demonstration of power of God in our lives. Kung tayo sa bilang natin ngayon, magkakaroon ng manifestation ng power ng Diyos, yung mga tao nang aakayin ng Diyos sa atin. At hindi natin kailangan silang i-manipulate ng ating programa. Meron tayong ganitong programa, magaganda to. And many churches now are doing good program. They give good seminars. At inaanyaya nila yung mga maliliit na simbahan na mag-join kami sa amin. And makita mo, sinisip-sip na pala nila yung mga miyembro ng ibang simbahan. Because there is no manifestation of God's power. It is a manifestation of money. Kasi may resources sila. What we need is the manifestation of the power of God. Pinalitan na ng programa ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya makikita mo, hindi nagtatagal ang mga yan. Lalayas din yung mga yan. And then apologetics without power. Magagaling silang magdepensa ng mga arguments. We focus on good arguments and intellectual presentation instead of demonstration of God's supernatural power. Sasabihin nilang mas magaling ang theology nila. Sasabihin nila na tama ito. Pero ang totoo, walang power ng Diyos na walang kapangyarihan ang Diyos na nahayag sa kanilang buhay. The Apostle Paul balanced apologetics with manifestation of the supernatural. Okay? Nag-recording ako dito. Okay? They have a good defense on the good arguments ng kanilang mga theology. Pero mga daldal po lamang yan. Dakdak sila ng dakdak pero walang manifestation ng power. Culture yan. Agham yan ng tao. Okay? So what we need is the demonstration of God's power in our lives. Kahit paanong galing yan sa theology, husay niya ng thesis niya. Without the power of God, it's nothing. Because the kingdom of God is not set on word, but on power. Kaya kailangan natin ng presensya ng Diyos sa ating buhay para magkaroon ng tinatawag na growth. Because only the power of God nagagawa ng himala, paggaling at paglaya. Amen? So pinalitan ng simbahan ang kapangyarihan ng Diyos ng kultura at agham ng tao. Pinalitan ng kultura at agham. Ibig sabihin, mas importante na ang culture and science kaysa kapangyarihan ng Diyos. Let us remember that the kingdom of God is not on word but on power. Ayaw mag-press in hanggang makita natin ang kanyang kapangyarihan na mahayag. Okay? Ibig sabihin ng mag-press in, magpatuloy. Tingnan niyo po ang sabi dito sa Mateo 11:12-13 na binanggit ng ating Panginoon nang siya nangangaral patungkol kay John the Baptist. Mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung naniniwala kayo sa pahayag na to,
si Juan na nga ang Ilyas na pinangakong darating. Ano ang binabanggit ng Panginoon dito? Ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Ibig sabihin lamang niyan, yung message ng Diyos, the kingdom of God, ay pinipilit na baluktutin, pinipilit na wasakin ng mga aral at turo ng tao. Ibig sabihin, the culture and sciences of men trying to destroy, trying to change God's kingdom. And God's kingdom is based on God's power. Kung mapupunta po niyong nabanggit dito na kung naniniwala kayo sa pahayag na to, si Juan na nga ang Ilyas na pinangakong darating. Do you remember Jesus Christ in the Mount Tabor na kung saan ay nagkaroon ng transfiguration? Uh, Dumating doon si Moses at saka si Elijah. And Jesus Christ transfigured, nagliwanag yung kanyang muka. At ito ay witness ng tatlong alagad. Right? Kung maalala nyo si Elijah, Elijah was the symbol of the church na nagpapaba ng apoy. Moses is the symbol of the burning bush, God's presence. The presence of God and the power of God na binaba dun sa lupa. The church has this power. Ibig sabihin yan, nasa atin na ngayon ito. And that's why God's kingdom is based on power, not on culture and sciences of men. They're trying to change. Kaya ang mga tao sa doktor na pumupunta sa halip na sa Diyos lumapit. But let us remember, the church has the power to heal. The church has the power to deliver. The church has the power to make miracles. Why? Because Jesus Christ is in the kingdom. Naroon siya. At kabilang tayo doon sa kaharian ng Diyos. Bakit ayaw mag-press in para makita ang kapangyarihan ng Diyos? Ang sagot, dahil sa di paniniwala. Hindi na sila naniniwala sa pinadala ng Diyos na may manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. John was sent by God. Pero may mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Okay? Hindi naniniwala sa mga himala na pwedeng gawin ng Diyos. God can still makes miracle. Kung ano siya noon, ngayon at bukas, He will never change. He is and He will be the same God. Siya pa rin noon, ngayon at magpakailaman. And Jesus said, the Bible says, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Kaya pwede pa rin gumawa ng himala ang Diyos ngayon. At paano niya gagawin yan? Sa pamamagitan mo. Pwede kang gamitin ng Diyos kasi binigyan ka ng kapangyarihan eh. Alright? And then, dahil nga naging cynical, marami kasing taong peke na gumagawa ng counterfeit. Ibig sabihin, kung may counterfeit, merong totoo. Ang pagpapagaling, ang pagpapalaya, at ang himala ay pwede pa rin mangyari ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa ating buhay. Amen. Tandaan natin to, no? Dahil sa hindi paniniwala, kaya ayaw mag-press in na makita ang kapangyarihan ng Diyos. And that's why they resolve on sciences. They resolve on culture of men. Doon sila pumupunta. Kaya sa halip na sa Diyos pumunta, sa doktor sila pumupunta sa ospital. Kasi paniwala nila, observation yan eh. Bakit may mga ospital at doktor kung hindi natin kailangan? There's nothing wrong with that. Design din ng Diyos yan para for the extension of your life na magbago ang isip at pananaw mo patungkol sa Diyos. Pero that is what we call temporary cure. Ang Diyos talaga ang nagpapagaling. Okay? So, iba pang mga hadlang sa supernatural. Matatapos na po ako.
Ano-ano pang mga hadlang sa supernatural na gawa ng Diyos? Marami. Not stepping out in faith. Yung hindi ka humakbang na may pananampalataya kasi nag-alinglangan ka. Depending on method instead of His presence. Na tinitingnan mo na dapat ganito ang paraan. Hindi po sa paraan ang paggaling at paglaya ng isang tao, kundi nasa presensya ng Diyos. Na kung saan naroon ang presence ng Diyos, naroon ang healing and deliverance, naroon ang miracles. Without God's presence, magpatumbling-tumbling ka man dyan, anumang uri ng method dyan, walang kwenta yan. Why? Because that is man-made. 3. Discouragement from the past failure. Maaaring ikaw ay nasiraan ng loob dahil hindi nangyari. Kaya hindi mo na muli gagawin. Wala naman eh. Pray na ako ng pray, hindi naman nangyayari. The only problem is because maaaring sa iyong sarili. Maaaring kulang ang iyong pagkakilala sa Diyos. Hindi tama ang pagkakilala mo sa Diyos. Kaya walang healing and deliverance. Walang himala na nagaganap. Or maaaring improper motives. Kaya gusto mo ng ganyan, ay gusto mo mag-viral, gusto mong makilala. Or para dumami ang pera mo, marami magbibigay. Those were improper motives na mga hadlang sa paggaling at paglaya. Okay? So much for that. Tandaan natin maraming hadlang sa supernatural works ng Diyos sa buhay mo sa kawalan ng pananampalataya. Okay? Tanong ngayon na pwede mong pagbulayan, nasa akin ba ang presensya ng Diyos? Dahil kung nasa iyo ang presensya ng Diyos, merong paggaling at paglaya. Dahil kung wala, anumang methods na gawin nating mga tao, magpapaikot-ikot lang tayo kasi wala ang Diyos doon. What we need is God's presence in our lives. Kailangan natin ang presensya ng Diyos na mahayag sa atin para magkaroon ng mga himala na magaganap sa ating buhay. Okay? Ito yung challenge natin ngayon. Gusto mo bang makilala pa ang Diyos? Dapat magsaliksik ka. Kaya mo bang bitawan ng mga malimong nakagawian? Dapat baguhin mo yan. Gusto mo ba ng kapangyarihan ng Diyos? You need to pray. Naniniwala ka ba talaga sa Diyos? You have to know God. Kailangan makilala siya. Kaya mo ba magtiyaga sa Diyos? Kailangan mo manalangin, manalangin, manalangin. Kaya mo bang alisin ang mga hadlang sa buhay mo? So, lahat ng itong mga challenges sa atin, mangyayari ang supernatural because the presence of God is there. Naroon ang presensya ng Diyos. Kaya yung pagbubulay-bulayan natin ngayon na nasa akin ba ang presensya ng Diyos? Dahil kung nasa iyo, grabe ang himala na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Marami magbabago sa iyo. Mula sa iyong pagkatao, sa iyong pamilya, sa iyong community, sa iyong simbahan. There will be a tremendous change na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Okay, last na po to. May papakita mo lang ang kapangyarihan ng Diyos kapag nasa iyo ang presensya ng Diyos. You need God's presence in your lives. Without God's presence, is impossible na magkaroon ng healing and deliverance sa buhay mo. Amen? Okay, so tayo po'y mananalangin. At ito pong illustration na to na aking laging pinapakita sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito po yung tulay patungo sa Diyos. Ang tao at ang Diyos, pagitan nito ay kasalanan. Tayong mga tao ay gagawa ng mga alituntunin, hindi po pwede, ritual, hindi pwede, o magpalipat-lipat ng reliyon, hindi rin po pwede. Ang pwede lang ay ang ginawa ni Jesus sa krus. Nagawa na niya ito lahat. Ang kailangan mo'y manampalataya sa Kanya. At sa gayon, nakatawid ka na patungo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus at ikaw ay meron na relasyon sa Diyos at binigyan Kanya ng buhay na walang hanggan.
Mahirap bang gawin ang manampalataya? Kung ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay, ang pananampalataya mo lamang kay Kristo ang magtatawid sa iyo sa paggaling at paglaya sapagkat ang Diyos ay nasa iyo. Amen. So let us pray. Tayo po'y manalangin. Panalangin po natin kung anumang mga karamdaman, anumang mga problema, struggles na meron kayo sa gabing ito. And we, even in a distance, God hears our prayers. Nakikinig ang Diyos sa inyong mga panalangin. Kung yan man ay kahirapan, kawalan ng pera, karamdaman, o problema sa pamilya, o problema sa tao, God can resolve all those kind of problems in your life when you entrust them to Him. And continue to ask forgiveness, humingi ng tawad sa Diyos. Kung mga kasalanan ng mga ninuno mo, kasalanan mong ginawa, hingi mo ng tawad. And start to renounce all the work of the devil and change your attitude, change your life. You follow the word of God, and there will be healing and deliverance in Jesus' name. Let us pray. Okay? So I encourage you to pray. Kung ano man ang inyong mga pinagdadaanan ngayon, itaas nyo sa Panginoon. I'm going to pray for you. And this prayer, I pray na ang banal na spirito ay kumilos sa inyong buhay at idaloy ang kagalingan. Ama naming Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Anumang espiritu ng karamdaman, kahirapan, o uri ng sakit na karamdaman ng cancer, diabetes, migraine, kidney disease, any sickness and diseases, I renounce this kind of sickness in Jesus' name. Na ikaw po, Panginoon, ang ihipo at magpapagaling sa karamdaman ng aming mga kapatid. Kahirapan, Panginoon, palitan mo ng kasaganaan. Karamdaman, palitan mo ng kalusugan. Kawalan, kasaganaan ang ipalit mo, Panginoon. Father, we pray in Jesus' name na nawa, Panginoon, ang presensya mo ay dumali po sa aming mga kapatid na nakatunghay ngayong gabi. At nawa ang pagpapala mo ay patuloy ding dadayo sa kanila. Patuloy lang maranasan at maramdaman ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Father, in Jesus' name, we pray and we ask all of these things unto you, God. Let your healing, O God, happen in the lives of your people tonight in Jesus' name. We pray all of these things in the mighty name of Jesus. We cancel all the deaths. We cancel all the sickness and diseases in the mighty name of Jesus Christ. Father, we pray your presence be among them, O God. Maranasan nila ang kagalingan ito. Sa pangalan ni Jesus, this is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Okay? Kung kayo po ay napagpala, you can give your tithes and offering as God's promise. Subukin ninyo ako pag hindi ko binuksan pati durong awan ng langit para kayo ay pagpalain ng Diyos. There is a promise when we give. At ang promise na yan ay totoo. Sapagkat marami nang nagpapatotoo patungkol sa tithes and offering that their poverty ay nahadlangan kasi they give to the Lord according to the measure ng kanilang pananampalataya. Alright? So, some of you know my aking GCash, so you can send your tithes and offering through GCash. Alright, this is our announcement and prayer. Yung revival ng JLPC at SPC. On this coming October ay magkakaroon po tayo ng joint worship service sa SPC sa Montalban on October Sunday, first Sunday of October. And then magkakaroon po tayo ng ordination ng elder. Kaya ito po ay joint fellowship. So, let's prepare for this. Mga 1 month pa to. So, let's pray for this. And then, yung po mga scholars po natin for the sponsor. Pag-pray po natin, sponsor natin. And then, we have a scholar sa Montalban, uh, sa Burgos, sa San Isidro, and then dito sa Commonwealth. Let us pray na ito pong mga
binibigyan natin ng scholarship ay ito po yung mga masisipag na dumadalo sa mga gawain. Okay? And the rest, kung hindi kayo mapasama sa list, you pray for this. And then you will be on the waiting list. All right? And then let's pray for our prayer meeting and Bible study on this coming Saturday. We also pray also for October 17, 19 na ako po ay dadalo ng General Assembly on the 37th stated meeting sa Dumaguete City, and let us pray as the Lord leads me na kalooban ng Diyos kung tayo po ay mapili isa po sa mga officers ng General Assembly. Pray for me for wisdom and strength na kailangan. Okay? So panalangin po natin itong mga prayer items na to sa inyong mga panalangin. Alright, dadako po tayo sa ating pangwakas na panalangin and benediction. Okay, ulitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you and see you on next Sunday.